Yung pangunahing layunin po ng bill natin bilang nag-aamyenda sa kasalukuyang batas ay may original at hanggang ngayon layunin pa rin na walang pasyente ma-detain dahil hindi niya babayaran yung bill niya o hindi mabayaran yung buong bill niya. Siyempre, yung unang mga Pilipinong nalalagay sa ganyang sitwasyon ay yung mga mahihirap. Pero sang-ayon ako sa good gentleman, Mr. President, alam po natin na kahit yung mga kababayan natin na hindi maituturing na indigent, maya't maya posibleng nasa sitwasyon na for one reason or another, hindi nila mabayaran yung kanilang buong bill. Right. Pati po sila ay hindi dapat ma-detain. So how do we deal with them? And so how we deal with them is Mr. President. kung ano yung kaya nilang mabayaran, plus kung ano yung mga medical assistance programs ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, subject pa rin sa criteria at sa guidelines ng bawat medical assistance program na iyon, ay papasok din dagdag para bawasan yung bill nila or ma-cover yung part ng bill nila. At kung may balanse pa rin sa kanilang bill, ito po ay tinuturing na collectible pa rin ng ospital. Collectible pa rin po. Dahil yung ating panukala ay ang ating panukala ay anti-detention. Okay. Hindi po siya anti-collection. Ibig sabihin, collectible pa rin ng ospital mula dun. So they will be allowed to go. They will be allowed to go para matigil na po natin, Mr. President, yung sigurado ko, ito rin po yung umaabot sa good gentleman, mga horror story na for discharge na ayaw pang paalisin. Correct. Literally, ayaw tanggalin yung medical device, yung swero. Yes. Nakakabit pa rin dun sa swero stand. Or i-detain yung kanilang bagong panganak na baby. Or kung sa kasawi ang palad, namatay ang pasyente, i-detain yung kanyang cadaver. Ayaw, o kaya may palit ulo na schemes na kamag-anak niya or watcher niya ay i-detain na. Iwawaksi po natin yan, Mr. President. Idagdag natin yung mga medical assistance na kung mag-qualify yung pasyente ayon sa medical social worker sa ospital, bawas yon sa bill na kanyang obligasyon, pero yung balanse ay obligasyon pa rin sa ospital. At least, hindi na detained, kung magaling na, pwedeng bumalik sa trabaho, pwedeng kung nag-issue ng promissory note, ay mas magkakaroon siya ng pagkakataong ibayad yon over time. And yung ospital po ay hindi without recourse dahil pwede pa rin habulin yung balanse through civil proceedings, Mr. President. Pwede pong tied up ng isang mortgage yung pasyente, yung bayarin ng pasyente liban sa mga properties primarily used for their livelihood. So precisely, kung lupa na sinasaka ng isang pasyenteng magsasaka o kalabaw na nag-aararo para sa kanya o kotse o motor na ginagamit niya bilang delivery rider or TNVS driver, itong mga or tools kung siya po ay karpintero o siya ay mekaniko, yung mga ito po ay hindi papayagan na gamitin ng ospital bilang collateral sa promissory note. Kasi precisely yun yung kabuhayan niya. Yun yung paraan na mabayaran pa. Kung meron pa siyang bayarin, yun yung paraan na hindi siya magiging ganyang ka medically at financially vulnerable ulit kung kailangan ulit magpa-ospital, Mr. President. I don't know kung ito ay tutumutugan pa rin sa bill ni Senator Riza. Para maging fair naman tayo sa mga ospital, of course, kung puro naman promissory notes at hindi nakakabayad yung mga pasyente na inaasahan nila na yun ay gagamitin nila para tumakbo na maayos ang operation ng hospital. Meron ba dyan kasama sa bill na tutulungan yung mga ospital na pagdating sa credit write-off, sa tax break, para ma-offset yung mga bills na hindi nabayaran ng mga pasyente one way or the other? In this period of amendments, willing po akong
aralin yan for possible acceptance. At dahil din sa kasalukuyang forma niya, yung bill ay tumitingin sa amyenda tungkol sa alternative security instruments din. Napapayagan yung mga unpaid obligations ma-secure sa pamamagitan ng mortgage o security interest, liban nga po dun sa gamit na ginagamit para sa hanap buhay, co-maker o guarantor, assignment of SSS or GSIS benefits or loan proceeds, PCS o guarantee letter, or DSWD or DOH guarantee letter, Mr. President. Ang sinasabi ko kasama dyan sa bill ninyo, Mr. President, is yung bibigyan ng tax break o tax yes, Mr. write-off yung mga ospital na parang hindi naman sila malugi, hindi sila mabankrupt dahil kung puro na lang ang mga promissory note tapos hindi nababayaran naman ng pasyente at pasyente nakalabas lang, which is good for me. Pero paano naman yung ospital on the other hand na hindi na sila makakapag-operate ng maayos sa kanilang ospital dahil marami sa mga pasyente hindi nakabayad. So, bibigyan sila ng tax break o tax break dun sa mga write-off nila. Actually, Mr. President, yun po yung unang binanggit ko. Ipagpaumanhin ko hindi ko malinaw na nasabi, pero bukas po ang representasyong ito na i-consider yung ganyang proposed amendment. Hintayin ko na lamang po yung formulation mula sa good gentleman. Thank you very much, Mr. President. Maraming Thank you. salamat din po.